Okay, magandang umaga sa lahat. Unang-una, manalangin po tayo para magabayan tayo sa Panginoong Hesus sa mga sharing na gagawin natin ngayon. So, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, salamat po sa panibagong buhay na ibinigay niyo sa amin. Bigyan mo kaming, Panginoong Hesus, ng katalinuhan upang maintindihan at manawaan namin ang pagbabahagi tungkol sa kaligtasan, kalusugan at sa kapaligiran. Hinihiling namin sa ngalan ni Hesus nga ating Panginoon. Panginoong Hesus, maawa ka sa amin. Mahal nga Birhen Maria, ipagdasal mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Happy Fiesta, Señor Santo Niño. Viva Pet Señor. Sa umagang na ito, talakayin po natin ang part 3 ng pagbabahagi ko tungkol sa health, safety, and environment. Ang part 3 natin tungkol naman sa policies. Palisiya tungkol sa health, safety, and environment. Unang-una, kung tingnan natin sa batas natin, mayroon tayong batas na nagsasabi tungkol sa mga palisiya. Lahat ng kumpanya kailangan mag-provide ng health, safety, and environment policy. Nakalaan sa health and safety and environment kung ano ang dapat gawin para ligtas ang mga workers, at mayroon namang kita or profit ang isang kumpanya. Kung titingnan po natin, karamihan sa atin, yung hindi pa masyadong naintindihan ano ang batas nagsasaad para sa kaligtasan in both parties, employees and employer. Ganito ang sistema. Di ba sa kumpanya, magkasama yung production, quality, at safety. Kung production ang tatanungin nyo, sigurado nga sasabihin nila mauna ang production. Kung quality din ang tatanungin nyo, sigurado sasabihin nila mauna yung quality. At saka yung safety, pang last lang, kung sila ang magsalita tungkol sa priority. Pero isa-isahin natin kung anong nangyari. Huwag natin pag-usapan ng batas kung anong nauna. Isa-isahin natin. Halimbawa, granted without admitted. Ang sinasabi ng production na
mauna ang production. Mag-produce ka ng product. Tapos na. Ngayon, pangalawa ang quality. Pag-inspeksyon ng quality, maraming depektibo na produkto. Anong nangyari? Lugi. Di ba? So, palpak na ang sequence. Bandang huli naman ang safety, tinitingnan, bakit maraming depektibo sa mga produkto? Dahil ang workers wala sa maayos na kondisyon, meron silang sakit. Ngayon, kung maniwala tayo sa isang division, o masasabi nating division, kasi karamihan sa setup ng kumpanya may 3 division, mostly general: quality, safety, and production. Ngayon sasabihin natin na muna ang production, quality, at saka last yung safety. Alam ba natin at the end masasara ang kumpanya? Bakit? Kung ang isang kumpanya maraming complain dahil ang mga trabahante nagkasakit, may namamatay, o mga na-injury, so automatic yan pag malaman ng gobyerno, temporarily close. Wala nang kita, patay na. Or hindi naman ma-close kasi maraming depektibo na produkto. Pag ma-ship out yung ma-deliver na sa customer, reject, ibalik, lugi, masasara pa rin ang kumpanya kasi lugi. Ngayon, tingnan natin sa totoong buhay. Religious lang approach, honest lang. Alam natin lahat, pag business ang pag-usapan, wala nang pakialam sa kalusugan ng tao. Hindi naman lahat, pero in general, inuuna ang pera kaysa kalusugan ng tao. Ngayon, kung ilalagay natin kung ano ang tama, hindi ako ang tama, hindi kayo ang tama, pero doon tayo sa ano ang tama. Ganito po ang nangyari. Unahin natin ang safety. Ang safety hindi lang para sa tao, kung hindi pati na sa properties at saka sa environment. Pagkatapos, pangalawa ang quality, panghuli lang ang production. O, di ba? O, ngayon explain ko sa inyo kung ano ang tama. Pag yung mga tao na nagtrabaho, walang problema, walang sakit, sa madaling salita, maayos po o maganda ang pangangatawan o malusog. Diba, magtrabaho sila, focus sa trabaho. So kung focus sa trabaho ng isang tao dahil walang iniindang sakit, so natural quality ang nangyari. So ihanda natin ang mga tao na kondisyon sila, pati na mga equipment ang ginagamit natin maayos, dahil okay yung preventive maintenance, yung mga tao na technician na magkukumpuni, okay ang kalusugan, so okay na. Ngayon, mag pre-pro or pre-production or pag-production ng konti, sample. Pag makita ng sa quality side, kasi pangalawa ang quality, yung production na yan, papyaw lang yan para makita yung quality. Kung okay ng quality, yun, panahon na mag-mass production, di ba? So, okay ang workers, walang complain, dahil inuuna ang tao, yung safety ng tao at saka equipment, tinicheck muna bago mag-mass production.
So walang problema, dire-diretso ang trabaho. So kumikita ang kumpanya. So everybody happy, both parties, employees and employer. O diba, sinasabi ko sa inyo, okay. Yun yung mga nakalaan sa health, safety and environment policies na dapat may ayos ang lahat. So hindi naman nag-focus yan sa production sa quality, pero kung safety yung pag-usapan, ratsada na yon, dalang-dala na lahat yan. Kasi sinasabi ko na sa mga unang videos ko, habang ang tao may buhay, ang safety is the number one priority. Ngayon, meron naman tayong tinatawag na policy din na stop to work policy. Ang stop to work policy nasa batas din natin. Hindi ko lang babanggitin, pero I am sure 101% nasa batas natin sa Pilipinas. Ang stop to work policy, nagsasaad yan na bawat isa sa atin mayroon tayong legal ground, lawful, pag hindi tayo sumusunod kung sino mang subordinates na inutusan tayo or superior, not subordinate, superior, yung amo natin, boss natin, supervisor natin, manager. Kung utusan tayo na mayroong ipagawa na sa tingin natin delikado tayo, so mayroon tayong legal ground or mayroong batas na nagprotekta sa atin na parang pagtanggihan natin kung ano mang utos nila na pagkapahamak sa katawan natin, hindi lang sa sarili natin, sa properties at sa kapaligiran. So kung isa-isahin natin, kung go deeper tayong batas na yan, medyo malalim. Yung sasabi ko na sa previous videos ko na yung style natin most on general. Kung mayroon kayong request na go deeper tayo, pwede naman. Kompleto ako ng listahan, no? Kompleto ako ng listahan para i-go deeper natin. Pero ang ginawa ko, papiyaw-hapiyaw lang, parang in general na information lang for educational purposes. So hanggang dito na lang ako. Happy Fiesta, Viva Senior Santo Niño, Pet Senior. So abangan nyo ang part 4 na sharing ko tungkol naman sa house, office or building safety. Ano ang mga basic requirements sa bahay o sa building o sa house na kailangan nating malalaman. So salamat po sa inyong pakikinig. Panginoong Hesus, salamat po sa oras na binigay, sa grasya na aming natanggap. Salamat. God bless. And bye-bye. Have a blessed day and have a blessed Happy Fiesta, Senior Santo Niño, Pet Senior.